Mga Gen Z talaga ngayon, mahihina, hindi tulad nung panahon natin, ganyan. Ang dami yata ngayon nadadiagnose ng depression at a very young age. Are we raising an emotionally strong or emotionally fragile children today? Guys, welcome to part 2 of our episode last week. So we have the same guest and nandito pa rin tayo sa Gobian Travel Services. Ang topic natin ngayon, bakit yung mga Gen Z parang ang hihina? Common natin yan sinasabi. Pwedeng sa workplace, sa school, or in general. Pero dahil lang ba sa Gen Z sila? O dahil sa paglaki nila o sa pagpapalaki natin? Yan ang i-discuss natin for today's episode. Welcome to another episode of Unbreakable Nation. Andito pa rin tayo sa Gobian Travel Services Agency together with Sir Edgar. So, ngayon, ang pag-uusapan naman natin, bakit parang ang weak ng generation ngayon? So, there's a connection dun sa previous episode natin. And ngayon, tutulungan tayo ulit ni Sir Edgar intindihin ito. Sir Edgar, again, please introduce yourself para sa mga hindi nakanood nung huli. Sige, so hello, hi everyone. Teacher Edgar po ulit from a lecturer from the UP Department of Family Life and Child Development. I'm also an MA Psychology candidate from the same university. I also am a publisher of Pluma Atlanta Book Publishing House. We write storybooks for children for social-emotional learning. Yes guys, ang ganda ng book. Bumili na rin kayo. Available din sa Shopee at Lazada, di ba? Yes. Opo. And guys, natutunan ko rin, pag binili nyo yun, basahin nyo sa anak nyo. hindi nyo iiwan sa anak nyo tulad ng plano kong gawin. So, balikan natin. During our last episode, we discussed about the importance of formative years ng isang bata. Formative years is from 0 to 6 years old, or we can extend it up to 7. So, we were saying that crucial yung age na yon dahil yung experience nila from 0 to 6 or 7 ay may significant impact sa pagtanda nila. Yes. Right. So balikan lang natin, gaano ka-importante ito? Ano yung mga posibleng maging impact nito bago natin i-connect dun sa topic natin? So, yun nga po, katulad ng sinabi natin sa huling episode, ang importance ng formative years ay kung ano pong experience yung meron tayo habang lumalaki tayo mula bata hanggang around 6, 7 years old. Lahat po ng ito ay hindi basta-basta nawawala. Lahat po ito ay hindi kinakakalimutan ng bata. Ito po ay nagko-contribute sa pagkatao nila, paglaki nila, kung paano sila mag-isip, gumalaw, o mag-react sa mga nangyayari sa paligid nila ay dictated ng mga nangyari sa kanila nung pagkabata. And most of the time, ang kasama nila nung first few years na yun ay yung kanilang pamilya. So, based from your experience, counseling sessions, or sa mga, or yung ngayon, yung today, di ba, what's happening today compared to our experience kinalakihan natin, are we raising an emotionally strong or emotionally fragile children today? Okay. So, ito nga po yung madalas na nakikita natin online, no? Na parang may ganito tayong pagtingin sa mga bata ng gantong generation na parang quote-unquote weak sila kasi kino-compare natin sila sa kung paano tayo lumaki Yes. nung panahon na very ang approach sa atin ay ang tawag natin dyan authoritarian way of parenting, no? Very military style. And because of the history, saan ba nanggaling yun, di ba, medyo warring. Nanggaling yung na medyo warring periods tayo before in our history, nasakop tayo whatsoever. Kaya very strong arm, strong hand, way of disciplining. And dun, yun yung ini-equate natin na strength, no? Ang strength sa atin ay hindi ka basta-basta nagre-react sa nangyari, hindi ka basta-basta umiiyak, hindi ka basta-bastang parang
willing kang harapin yung mga nangyayari na hindi necessarily nagpapakita ng emotions. Yun yung definition or yun yung picture ng strength na nakasanayan natin. Oo. So, kaya na-label natin na parang hindi ganun yung mga kabataan ngayon. Kasi ngayon, mas open tayong pag-usapan yung feelings natin sa mga nangyayari at mas allowed tayong i-explore yon at i-express yon, no? So, Kasi dati kunyari, natatakot ako or galit ako, kikim-kimin ko na lang. yes. Kasi I'm afraid sa reaction ng kung sino man ang parent ko ba or guardian ko. Right. Ngayon, pwede ako mag-emo sa Facebook, Right. no? Kahit papaano, 'di ba? Pwede ako magdrama doon or mag-post lang ako sad face lang or Right. story. Ganun ba 'yon? Yes. So, kaya doon natin nasasabi na, ang weak nila kasi, pero ang, that is comparing it to our definition of strength nung mas bata pa tayo, nung tayo pa yung pinapalaki na parents natin. Pero kung titingnan natin sila sa perspective, it's actually them just being more open sa emotional experiences nila, na yun yung medyo unique sa atin. Kasi before in an authoritarian parenting, pag lumalaki ka, pag nagpakita ka ng emosyon, ang response pa nga sa atin is, itigil mo yan, bawal ka umiyak, wag dito, maraming tao. At Correct. if bawal magkaroon ng pakiramdam sa isang sitwasyon. Mhm. And kaya tayo nasanay na dapat tinatago lahat, dapat kinikimkim lahat. At ayun ang okay, yun yung tama, ayun yung malakas. No? Pero because of that experience, at dahil na rin maraming pag-aaral ang ginawa, nakita natin na yun ay to some extent facade. No? Parang may appearance lang tayo of what we call strength, when in fact, we're just hiding, we're just inhibiting yung emotional experience. Ayaw lang nating ipakita yung mga natural na responses ng katawan natin, ng utak natin sa mga sitwasyon. So mali pala sabihin niya no, na kunyari, ay mga Gen Z talaga ngayon, mahihina, hindi tulad ng panahon natin, ganyan, mali. Kasi kahit sa workplace sometimes, kinakategorize yung mga Gen Z. Alam mo, may mga Gen Z entitled, di ba? Tapos, ewan ko, nasa generation ba ako? So, Gen Z. Naka-secret. Ayun. So, parang, and kami nga yung, kamusta ka? Okay lang. Lahat naman kami okay kahit hindi Right. naman okay. Right. Okay. So, yun nga po, no, na nasasanay lang tayo sa may appearances sa facade na gano'n, na yung generation ngayon ay mas open na sila to talk about it. Dahil na rin nga sa pagtaas ng awareness sa konsepto ng mental health. No? So, nung panahon, sabi nga ng mga older generations, parang ang dating sa kanila is gawa-gawa lang o invento lang ang mental health. Kasi nung panahon nila, wala namang ganong Tama. konsepto, no? Pero alam naman natin na dahil hindi lang buo sa kamalayan natin yung konsepto, ay hindi siya nag-i-exist. No? Nag-i-exist na siya for the longest time, hindi lang siya napag-uusapan masyado, hindi lang siya talagang tanggap pa na idea sa atin, sa Pilipinas, until in the much recent times. Ang dami yata ngayon nadadiagnose ng depression at a very young age. Is it the same? Does it mean because we are just not aware na nag-undergo na ng depression yung mga tayo dati? Ganun ba yon? Dahil mas naging open tayo pag-usapan yung mental health, tas mas marami ng strategies, mas marami ng taong willing tingnan itong anong nararamdaman nila, mas dumami rin yung services na nag-o-offer. Hindi pa rin ganun kadami, pero mas marami na compared before. So, tumataas yung incidence, yung number of reported cases kasi nga, mas open na tayong pag-usapan. Dati kasi hindi masyado, so walang nag-a-attend. Pero, not ibig sabihin no, na wala. Hindi lang tayo willing na magpakilala na meron tayo ng ganun. Pero pangalawa din, totoo rin yung other side of it naman, Sir Ricky, dahil sobrang naging open natin, especially nung younger generation sa idea na to, nakakakita tayo ng trend na parang nagiging badge of honor or parang kakaiba ka kapag may diagnosis ka. No? Parang sobrang nag-flip from hindi tayo open or willing at all, na parang weakness siya. Nagkaroon tayo ng trend na parang people are actually so proud pa to attach labels and diagnosis to them na, Talaga? I have
may ADHD. This is me and my ADHD brain from influencers. And then, di ba? Yes, Ah, that. Ano, Parang lahat nakikita ko may yan. ADHD, lahat may depression, parang ganyan. So, sobrang naging open naman tayo na lahat may labels, kahit na ang next question is, diagnosed ba yan? Correct. Official ba yan? Ay, Or gusto lang natin yung idea? that's the most important thing, no? Na-diagnose ka ba? Yes. Okay. Iba-iba ang tingin ng tao sa diagnosis. Some people, kapag nabigyan ng label yung nag-experience nila, nagkakaroon sila ng reassurance na, okay, ano pala siya, napag-aaralan pala siya. Hindi pala to, hindi pala ako na quote-unquote na babalyo lang. May nangyayari pala Mhm. talaga sa akin. So, some clients get a reassurance from having a label. Well, some clients naman, they don't want the label. Mali pala yung sabihin natin na weak. I'm not sure kung nasa na yung bagong generation ngayon, Yeah. pero yung alam lang ng isip ko is Gen Z. Gen No. Gen So, Alpha yung mga bata pa. Oo. So, ano yung we can say na influence ng parents, no? We try to improve Mhm. yung next generation or we try to adapt yung nakalakihan natin sa kanila. And then naging ganito yung mga tao na akala natin weak or mahina. Okay. Ano yung influence na nagawa namin? Okay. I think kasi iba-iba naman kahit sa per generation, sobrang diverse din talaga ng mga parents in terms of their beliefs, their Uh-huh. ideologies. Pero as a society, nakita naman talaga natin na mas talagang tinatanggap, mas willing tayo pag-usapan yung mental health awareness. And dahil kaakibat nun, may iba't ibang mga parenting din tayong lumabas na sinasabing itong gantong uri ng parenting mas nakakatulong sa development ng bata compared dun sa mga parenting na na-experience natin before. So actually, itong mga bagong o progresibong pagmamagulang o parenting na lumalabas ngayon, ito sila naman ay bunga din talaga ng mga pag-aaral. So evidence-based naman din sila lahat. As much as mental health awareness is mental health is evidence-based, parenting practices na konektado dun sa konsepto na yon are evidence-based din. So, marami ring mga magulang na open i-adopt yung bagong practice na to. At dahil nga pinractice na tong bagong way of parenting, yung mga tao ngayon, ang babalik tayo dun sa sinabi natin kanina, mas willing, mas open sila pag-usapan yung emotions nila na hindi siya nire-repress. Kasi nga, part ng progressive parenting is acknowledging the emotions as natural occurrences sa experience ng isang bata. At mahalagang kung mahalaga na tinitingnan ng parents kung nakakalakad na ba yung bata. 'Di ba yung mga parents tuwan, "Uy, nakakalakad na siya, pinapalakpakan siya." Kaya man niya mag-express ng emotions. Kaya niya mang i-regulate yung emotions niya. Yun na rin yung mga tinitingnan ngayon. Dati hindi masyadong mahalaga yun eh. Sa atin ang mahalaga, basta tumatahimik. Actually, ang may mindset nga tayo noon na pag tatahimik yung bata, mabait yung bata. No? And may mga adults na lumaki na dahil hindi ako nagre-react, mabuti akong tao. Pero, kamusta ka emotionally? Parang yun, tahimik. Pero Ikikim lang ba natin yung mga nararamdaman natin para mag-appear tayong okay sa mata ng ibang tao? Pero, inside us pala, ang dami nang nangyayari. We tried different techniques, no? Or we are now more open. Di ba? Kahit nga school progressive school, homeschooling, di ba? So, pero sometimes, or probably most of the time, hindi naman na-achieve ng guardian or parent yung goal after doing all these things. So, siguro naisip ko rito, di ba, yung parang more is caught than taught. Di ba? Yes. So, paano natin may explain yun sa mga tao na, oh, we're doing this, pero iba yung kinalalabasan? Right. So, yung dun nga sa nabanggit natin, Sir Ricky, dun sa first episode din natin, no, na sabi ko nga, ang kailangan din ma-experience ng magulang is yung pag-reparent doon sa inner child nila. So, babalikan natin yung para sa hindi nakanood ng previous episode. Lahat tayo po may formative years nga tayo ng first few years natin. At ayun po yung kabuuan ng experience na yun. That is the inner child na pinag-uusapan natin. Yung inner child po natin na yun, dala-dala natin yan kahit tumanda na tayo. So, may mga paniniwala yan, may mga behavioral responses yan na lumalabas pa rin every now and then kahit matanda na tayo. At mas lalong lumalabas yan
kapag naging magulang na tayo kasi nag-interact tayo sa isang bata. At nakikita yon nung dating bata, nung ikaw, yung inner child mo, kung paano mo tinatrato yung bata ngayon. Okay. No? So sometimes yun nga, pag yung may natutunan kang parenting practice, tapos tinatry mong i-adapt doon sa anak mo ngayon, nakikita ng inner child mo na hindi naman ganun yung pagpapalaki sa akin. So bakit ko yun ginagawa sa iba? May ganung thoughts siya na dahil hindi ko na-experience, minsan it builds resentment, it builds guilt sometimes na parang hindi ko naman na-experience yun pero binibigay natin sa ibang tao. So, kailangan nga nating ipakita din sa yung sinasabi niyo Sir Ricky na more is caught than taught. Aside from just doing it to parent your child, pina-practice mo ba yung mga practices na yun sa sarili mo? Kung sinasabi mo sa anak mo na mahinahon, kumalma, mag-breathing exercises, mag-regulate, nire-regulate mo ba yung emotions mo pag may emotions ka as mother? Correct. Pag nagalit ka ba, kalmado ka ba? O sinasabi mo sa kanya kumalma siya pero yung galit ka, kumalma ka. Pero opposite, Galit ka. di ba? Pinapakalma mo siya kasi yun yung sabi ng parenting seminar, pakalmahin yung anak. Pero hindi naman kalmado si parent. So, kailangan sa atin muna natin ina-apply yun. So parang siguro in layman's term we can say yung modeling. Mhm. 'Di ba? Parang kunyari, masama to, wag niyang gagawin to, wag kami maninigarilyo. Pero ako naninigarilyo Right. ako. Ngayon pagtanda ko, yun din gagawin ko kahit Right. sabihin alam kong mali, 'di ba? Sabi natin gusto natin sila magbasa, bibilhan natin sila ng mga libro. Pero never naman nilang nakitang nagbabasa si parent. Parang ako yun na. Example. Diba? May natin example. Yun yung idea natin na parang may gusto tayong makuha yung mga anak natin from us. Tinuturo natin, pinoprovide naman natin sa kanila. Pero hindi natin ini-experience sa sarili natin. So, kunyari, mag-aral ka, pero sa bahay, nakatambay lang ako. Malaking Bawal impact yun. mag-cellphone, naka-cellphone si mommy, si daddy. Oh. So, may Dahil- consistency. Ikaw yun. Tama. Ang galing. So, talking about cellphone or other gadgets, anong masasabi mo dun sa tamang screen time or tamang age? Di ba nagsa-cellphone po tayo? Maraming naman tayo mag-Google. Pag sinearch lang po yung screen time for children, maraming mga developmental pediatricians, neurologists, pediatricians, and then mga child experts din, na may dinedicate na talaga silang certain number of minutes or hours, depende sa age ng bata. So, usually pag infants talaga, wala pa talaga kasi wala namang need talaga for them. Baby yun eh. Yun yung mali diba? tulad namin. Kasi ito nagiging mindset tulad namin. Ayan yung bata, baby infant, nagpe-play na kami sa tablet ng mga nursery rhymes. Right. Yun, na naging isa rin yun sa problem namin ng paglaki ng bata. Kung nagpapatugtog lang naman po tayo ng sound na hindi naman nakatingin sa screen yung bata at may other tangible material sa paligid na nag-stimulate ng sensory ng mga senses niya, then okay lang naman po kung nagpapatunog lang, no? Versus yung nakatapat talaga sa kanila. So screen time is really looking at a screen and interacting with the screen. So ang idea naman po dito is hindi naman tatanggalan mo lang ng screen yung mga bata. It's kasi alam naman natin na hindi mo naman tatanggal talaga sa kanila kasi part na ng generation nila eh. Digital natives na sila, pinanganak silang nasa digital world. So kailangan din natin sila actually turuan paano mag-interact with the screen or sa gadget. Kasi parte na yan ng mundong ginagalawan nila. Tayo controlling the gadget, not the gadget controlling us. Yes, oo. So, pero yun yung kailangan natin ma-model. Dapat sinabi natin controlling the gadget. Kahit nakikita nila sa parents yun na hindi rin sila parents gadget use all the time. May moments talaga of human bonding moment talaga with the child na person to person, with toys, with tangible materials, with books, and not with a screen. Paano kaya yung tamang pagdisiplina sa bata? Pagdating sa screen. Well, in general, ano ba yung dapat na tama? Kasi, again, paluin natin, child abuse na agad ngayon. Kaya sasabihin natin, ang weak ng bata, di ba? Or bebebihin namin, o kaya kita mo, lumaki, lalamya-lamya. Di ba? So, ano ba yung tamang pagdiscipline? So, para nga dun sa hindi nakapanood nga po ng first episode natin, no, yung 3 things na para at least maalala natin,
is number one, ang goal ay kailangan may warmth na mapapakita doon sa bata, no? So, yung interaction, pag i-discipline natin sa kanila, ang mapakita is maitatama tayo, pero kailangan maparamdam mo na nandun ka pa rin, na hindi ka mawawala just because may ginawa silang hindi socially acceptable. Pangalawa ay dapat predictable. So, dapat kung ganito natin siya in-address noon, ganito pa rin natin i-address kung saan may mauulit. Kahit ibang bagay, ibang behavior, pero yung approach doon sa pagdisiplina, pareho dapat among the household. So, hindi pwedeng iba si approach ni mami, iba approach ni daddy, ni lola. Yun yung challenge. Minsan, between mother and father lang, magkaiba na. Tapos papasok pa si lola, lolo element, iba din, mas iba din. So, kailangan consistent. And then lastly, kailangan clear yung boundary. Ano po yung in-expect natin from me ba talaga? So, as long as all those three ay na-consider, kung ano mang approach, kasi bawat bata ay may ibang personality, may iba yung mas nag-effect na strategy, pero na-consider yung tatlong yon, warmth, predictability, and clear boundary, we hope na better yung response ng mga bata. Kailan namin masasabi na we need professional help or we need extra guidance in growing our children? Actually, magandang tanong po yun, Sir Ricky. Kasi, ang katotohanan naman, alam na natin yung motto na it takes a village to raise a child. Yes. No? So, pero it doesn't mean naman na professional help yung village na yun necessarily. Pero the experts are part of the village. So, ibig sabihin, tayo magulang, minsan may mga relatives tayo, they help with the parenting. May community, may teacher. Most probably, papasok sa school yan at some point. May teacher, may community, baka may church, baka may kapitbahay, barangay, etc. These are part of the community that helps raise up our child, nagpapalaki sa anak natin. So, ano yung signs kapag etong community na to of the usual environment ng bata ay baka pwede pa nating dagdagan, which is yun na yung mga professional help natin, no? So, definitely kung nagsuschool, pwede tayo makipag-communicate din sa school. Usually kasi schools, syempre, dahil trained sila, professionals din sila, minsan may mga naturo na sa kanila kung ano yung mga signs na titignan. Tsaka mas nakikita nila yung bata pag wala tayo. So, lumalabas din yung somehow totoong sila. Yes. Kasi actually, kapag kasama tayo, pwede kasing dahil nasanay na tayong ganyan siya, na-normalize na natin na parang, baka ganito lang yung anak ko. Pero kung ganun din siya sa labas at nakikita yun, kasi pag nasa school siya, may ibang bata doon. So, easily makikita. Kasi kung yung anak natin, yung bata lang na nakikita natin, more or less, we assume na baka ganito lang talaga yung mga bata. Pero kapag nakita siya with other children, ng teacher ng school, doon magkakaroon ng mas buo na data. Kasi nakikita mo yung different angles of it, no? Kung sakaling si teacher at si parent nag-uusap at pareho silang may napapansin na consistent na hindi nga typical na nakikita sa ibang mga bata, then ito ay magandang sign na pwede nating humingi ng tulong ng mga experts, no? So, even before tayo as parents dumiretso sa expert, magandang mag-collaborate muna tayo dun sa malalapit sa atin. Kasi most of us naman, medyo malayo ang allied professionals sa ganito eh. So, teachers muna, community muna, tapos kapag continuous na ka namang nag-o-observe, napapansin mong nag-try ka na ng mga strategies na hindi talaga nag-work, then ito na yung mga checklist mo na parang, okay, baka try natin mag-consult pa. Ang nakuha ko dyan, especially at a very young age, it's very important to partner with the school. Mm-hmm. Ang next ko kasi dyan, or naisip ko when it comes to the community, let's just say neighbors or relatives. Tulad dun sa una nating episode, paano if you don't have that ideal neighborhood eh? Diba? Especially, hindi naman sa nagano tayo sa ibang lugar, diba? Or majority sa Pilipinas nakatira sa hindi ganun kagandang neighborhood. Diba? So, iba-iba yung kultura at nakasanayan ng mga katabi nilang bahay. And when it comes to relatives, wala rin naman to pinipiling social status, pero
ikaw pa lang tsaka yung magulang mo, magkaiba na kayo ng pagpapalaki. Right. 'Di ba maririnig mo kadalasan, dapat kasi ganito, dapat kasi ganyan, 'di ba? Tapos kayong mag-asawa iba din, 'di ba? Or probably iba rin sa orphanage kasi I don't know pero medyo may iba silang structure dahil iba rin yung approach Right. dahil may oras ng tulog, hindi katabi si nanay, hindi katabi si tatay. So paano yung ganon? Kapag ganun, actually, ang maganda namang advice for parents is, well, actually, kung sa tingin mo may gusto kang itanong, then you can definitely get help na. I mean, pwede na tayong lumapit. As much as sinabi ko na maganda magtanong muna sa mga teachers, it's really just para maging efficient. Kasi kung sa level pa lang naman ng family, ng community, yung sa malapit natin na community, ay parang okay naman, then walang need to go further unless talagang may concern tayong nakita. Pero kung wala nga tayo ng ganong community, wala tayo ng first level layer, then we can definitely immediately go naman. Kung sakaling matanong natin, tas napakita natin, kung nasabi naman nila na wala namang concern, edi mas reassuring yun for us. At least nanggaling na sa professionals na parang okay naman pala. Pero kung minsan kasi doon natatakot din yung mga parents kung bakit ayaw rin nilang may hesitation mag-seek is because paano kung meron nga? As much as gusto nating malaman, iba pa rin yung pag nalagang na-determine natin. Kasi minsan, sasabihin natin, di ba? Bata makulit eh. Ito namang mga teacher na to, para namang hindi kayo sanay. Lahat naman, kahit saan naman punta ka eskwela, may makulit. Di ba? So, yung mga ganun, anong take nyo doon? Ano dapat ang mindset na meron kaming mga nag-aalaga ng bata? Actually, may totoo po na may mga parents na may sarili silang perspective doon sa nangyayari. And most of the time, when teachers offer an alternative perspective na tingnan to sa different angle, may mga parents na want to insist on what they believe in. And we have to, as teachers or professionals, we have to respect that. No? Kasi currently, yun yung boundary na meron yung mga magulang. Pero at the end of pero kasi may responsibility pa rin yung professional, yung teachers, yung mga professionals, yun na i-advocate yung kalagayan o yung well-being ng And bata. provide awareness. Kung wala kayo, ganito po yung anak niyo, di ba? So parang part naman yun ng training sa kanila, no? So communication, no? So how do we communicate to the parents in such a way na may willingness, may openness to try at least, no? So siguro sa amin na nagpapalaki pa ng bata, importante yung open-minded ka, no? Ang mahalaga naman po kasi dito, Sir Ricky, ay kung ang goal naman natin is yung kalagayan ng bata, no? So hindi naman siya isasuggest, hindi naman siya i-recommend otherwise. Exactly. Hindi para ma-ensure yung development. Hindi naman to judge na yung anak mo may something, swail, hindi. Yung anak mo gusto rin, tulad mo, gusto rin namin maging maganda yung kalagayan. So yun, diba? Yung ganun dapat i-communicate ng mga teachers, no? Na maparamdam sa parent na hindi tayo magkaaway, hindi tayo magkalaban, magkakampi tayo dun sa development ng bata. So, gusto lang po natin makover yung lahat ng grounds para sigurado po tayo. Madalas naman yan kapag dinala natin at makita natin na may mga strategies lang nagagawin, then kung kayang i-apply, bakit hindi naman po natin susubukan o i-apply? So, siguro for my last question, gaano ka-importante yung may strong relationship at yung strong relationship na yun is maayos ang isang bata at yung nag-aalaga sa kanya? Importante po na healthy and strong yung relationship ng bata sa nagpapalaki sa kanya kasi nga sabi natin yung formative years ng bata habang lumalaki siya, yun kung sino mang nakakasalamuha niya, yun yung mga inputs na dinadagdag niya, nagagamitin niya sa paglaki niya, sa pagdevelop niya, no? So kung hindi strong yung relationship,
feeling insecure yung bata doon sa relationship. No? Parang basically, natututo siya doon sa relationship na yun eh. Pero kung hindi strong yung connection, hindi siya sigurado kung gaano kadami yung makukuha niya talaga. And that builds anxiety and insecurity sa side ng bata. At kapag insecure ka, mas hindi ka willing mag-explore, mas takot ka mag-try ng mga bagay kasi hindi mo feel na ready kang mag-explore dahil hindi mo feel na meron kang safe base na matatawag kasi hindi strong yung connection mo with your primary caregiver. So it's important na strong yung relationship, may clear bond, at dapat healthy yun, dapat nagsa-thrive yung bata sa environment na yun. Hindi yung strong nga yung relationship nyo, talagang alam niyang addition to sa tao na to, pero ang tingin naman niya sa pagkatali na yun ay hindi gusto niya makawala. Kasi hindi siya happy, hindi warm, hindi siya safe, no? Feeling niya dun pa siya nagkakaroon ng mga pains and suffering. Pero at the same time, alam niya hindi siya makakaalis kasi nandito tong tao na to talaga for good. So hindi kailangan strong and healthy, hindi pwedeng strong lang tapos hindi pala siya nakakatulong sa healthy development. Ang takeaway dito is the importance of childhood. Again, that impacts their future. The situation that we have today about Gen Zs, diba? Like them being depressed so easily or even at a very young age, or some of us judge them as a weak person. It's the important thing is how we raise our children. Kasi gagalaw at gagalaw yung mundo eh. Tulad ng nabanggit mo kanina, it's a digital age. 'Di ba? So kung yung digital age na yun nandun sa time namin at ito rin yung approach namin, we could have done the same. Tama? Right. So ngayon, nawi-witness natin yung nangyayari. AI, Gen Zs, may susunod ulit na generation. What can you advise probably to our audience in general, whether you're a guardian, a Gen Z, a child probably, anong masasabi mo, no? Kasi again, it will evolve eh. 'Di ba? So, how should we take things or how should we deal with things growing up or raising kids? Medyo challenging yung question natin, Sir Iggy, kasi basically gusto natin ng advice na would work for all generations. Yes, oo nga, no? So iba-iba yung So sige, pwede naman, kaya natin 'yan. So May corona kapag nasagot mo ng tama yan. from pinakabata hanggang sa lolo-lola na natin. So ano pong pwede nating take away from after hearing all of these things na napakinggan natin? Regardless of age, lolo, lola, nanay, tatay, anak, apo, teenager, ang equalizer naman sa ating lahat tayo ay human being, lahat tayo tao. Yes. Okay? At bilang tao sa mundong to, tayo ay mga social creatures, social beings. Ibig sabihin, expected tayo na makisalamuha sa ibang mga tao. Ibang age. Pwede mas matanda sa atin, mga magulang, lolo-lola natin, o mas bata sa atin, mga anak natin, o mga kapatid natin. So, at lahat sila may mga pinagdadaanan. Nasa anong generation ka bilang isang tao sa mundong to, social creature ka, marami kang nakakasalamuha at marami kang pinagdadaanan. May pinagdadaanan ka na kakaiba, na unique sa'yo, na hindi posibleng hindi naranasan ng mga tao sa paligid mo. Mas matanda o mas bata sa'yo. So kapag nagkaroon ng moment na magkaka-interact ka with other people, especially people na ibang generation, i-consider natin yung mga bagay ngayon na meron silang karanasan na hindi natin nararanasan at yung mga galaw nila, isip nila, kilos na mga sinasabi nila ay bunga nung mga karanasan na yun. So, doon tayo magsisimula para ma-build natin yung magandang relationship built out of respect and trust na may magkakaiba tayong experience at magulang ka man o anak ka man, magkaiba tayo ng experience. At ang goal natin is magkaroon ng common ground na mapagkakasunduan natin
na ganito yung pwede nating dynamic, no? Pero may additional advice lang ako for the adults, the older generations, the lolo, lola, the parents, kasi tayo po yung mas matanda. Tayo yung mas may responsibilidad as compared to the younger generation. As much as we can tell them to also see our views, our histories, yung pinagdaanan natin, tayo nasa atin po yung accountability of raising their generation. So we cannot expect them to be the more understanding side when we are the much older human beings, no? Mas maraming experience. So dapat mas marami po yung responsibility talaga on our end. We cannot expect our children to be more responsible and to be more understanding of the situation. So siguro ang take ko rin dito, hindi tayo yung benchmark o basis ng isang bagay. Right. 'Di ba na mahina ka, kaya ko nasabing mahina ka dahil alam ko strong ako. Right. 'Di ba? Or ang bobo ka kasi ito yung expertise ko. 'Di ba? No, so we all have our strength and opportunities na kailangan natin igalang. Tama. Ayun, maraming salamat ulit, sir. Thank you sa pag-guest. Madalas nating marinig na masyadong sensitibo, reklamador o kakaiba raw ang mga Gen Z. Pero bago natin sila husgahan, subukan muna nating unawain kung ano ang mundong kinalakihan nila. Lumaki sila sa panahon ng social media, mabilis na pagbabago, matinding pressure, at walang katapusang paghahambing. Araw-araw, nakikita nila ang problema sa lipunan, mental health struggles, at kawalan ng kasiguraduhan sa kanilang kinabukasan. Kaya hindi nakakapagtaka kung mas vocal sila, mas mapanuri, at mas matapang ipaglaban ang kanilang nararamdaman at paniniwala. Hindi ibig sabihin na palagi silang tama. Tulad ng bawat henerasyon, mayroon din silang kailangan matutuhan. Pero sa halip na agad silang tawaging mahina o pasaway, piliin nating makinig. Dahil ang tunay na pag-unawa ay nagsisimula kapag itinigil natin ang panghuhusga at sinubukan nating makita ang mundo mula sa kanilang perspektibo. Make reading time more fun and meaningful for your little ones. Shop children's books now on Lazada and Shopee. Just search *** Pluma Atlanta PH ***. Support a cause. Wear a purpose. Buy your PWD and Autism Support shirt from Ascend Lifestyle PH on Lazada and TikTok. Search Ascend Lifestyle PH and follow us on Facebook and Instagram for updates. Satisfy your cravings at Mr. Donut Litex branch. Relax with coffee at Collab Cafe Capitolio, Pasig. And feel beautiful with Kaganda Spa in Concepcion, Tarlac. Go Beyond Travel Services Company, our trusted partner travel agency, to help you plan your journey with ease and confidence. From booking to travel arrangements, they are here to make every trip memorable. Like and subscribe to our YouTube channel, Unbreakable Asian, for more PWD features.